So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kapatid. Nako mga kababayan, nagtuturoan na po itong China Tours Block kung sino nga ba sa kanila ang tumulong kay Bato de la Rosa para makapasok dyan sa Senado noong Lunes. Ito naman si Pia Cayetano mga kababayan na masyadong defensive matapos po siyang i-call out ni Senator Ping Lacson. Ano ito lang mga kapatid wala ba kayo napapansin? Simula noong magpalit ng liderato dyan sa loob ng Senado noong Lunes, mga kababayan, nagsisiga-sigaan naman no? Itong ating mga China Tours dyan sa loob ng Senado. Porket nakuha na nila ang mayorya mga kapatid, nako, piling mga Diyos naman itong mga hinayupak na ito. Isa na nga dyan mga kababayan, itong si Robin Padilla, no, na kung saan kahapon nga po mga kapatid ay viral na viral itong napakawalang kwentang senador na ito dahil yun na nga, no, umandar na naman yung kanyang pagiging bayolente sa loob ng Senado. Biruin nyo, siya yung naunang mambastos mga kapatid habang nagsasalita itong si Senator Kiko Pangilinan. Tapos mga kababayan, no, noong mapuno po sa kanya si Pangilinan, medyo napataas yung boses. Tapos nagalit si Padilla. May pasabi-sabi pa ang hinayupa kahapon mga kapatid, na hindi daw siya pinapalamon ni Senator Kiko. And makikita daw talaga ni Senator Kiko yung kanyang totoong pagkatao. Talaga ba, Robin? Anyway, hindi kita dito titirahin ngayon, Senator Robin. Sa susunod kong video, ikaw talaga ang pupulutanin ko. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So, for context mga kapatid, panoorin muna natin ang nasabing balita galing po kay Pinas News and bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction dahil marami po talaga akong nakita ditong red flag mga kababayan sa naging statement ni Pia Cayetano. Eto. Mr. President, Senator Pia Cayetano is seeking the floor. May I move that she be What is recognized, the Mr. President? pleasure of the lady from Taguigan Pateros? Thank you, Mr. President. Mr. President, very briefly, I rise for a short manifestation which is very personal to me. Our rules are very clear, and every member of this chamber is expected to observe decorum, respect, and fairness towards one another. Expected to observe decorum, respect, and fairness daw mga kapatid. Seryoso ka ba dyan, Senator Pia Cayetano? Proper decorum, respect. Sa tingin mo, yung ginawa ni Robin Padilla kahapon na kung saan nagmaoy siya dyan sa loob ng Senado, yun po ba ay maituturing nating proper decorum? Yun po ba ay maituturing nating may respeto sa kanyang mga kasamahan dyan sa loob ng Senado? Fairness pa daw mga kapatid. Yung ginawa nyong pagkandong dyan or pagkanlong dyan kay Bato at dyan nyo pa pinatira sa Senado, yan ba ay masasabi nating fairness, respect, at may proper decorum? Tandaan nyo na yung si Bato na yan, pugante yan, at hinahanap na yan ngayon ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Tapos pumayag kayo na gamitin ng Senado bilang kanyang taguan, bilang kanyang bahay. Yan ba, Senator Pia, pasok yan doon sa sinabi mong bawat isa sa inyo dyan ay dapat may mag-observe ng proper decorum, respect, and fairness? Big word, Kung totoosin nga, kayo dyan sa China Tours Block, ang number one violator ng mga word na yan na binabanggit mo. Diba?
Ngayong nabanggit lang ni Senator Ping na baka yung sasakyan mo, yung sinakyan ni Bato, masyado ka ng defensive. No? Bino-brought up mo na yung respect, proper decorum, and fairness. Pero kayo, hindi nyo ina-apply yan, no, sa mga sarili nyo dyan sa loob ng Senado. Di ba? Yan po ay isang kahipokrituhan, mga kababayan, itong sinasabi dito ni Senator Pia Cayetano. Nakuha nyo lang yung mayorya dyan. Akala nyo kung sino na kayong mga Diyos, mga hinayupa kayo. May proper decorum, respect at fairness ka bang nalalaman, ha? This is the foundation of parliamentary democracy and collegiality in this institution. Sa sobrang ang demokrasya ng ating bansa, yung si Robin, hindi na nilalagay sa lugar yung kanyang pagiging, tawag dito, yung pagiging maoy. Diba? Every time na medyo naaapakan yung kanyang, tawag dito, itong kanyang pride, no? Agad-agad nagwawala. Umaandar yung kanyang pagiging violente, mga kapatid. Diba? Biruin nyo yan. Galing pa kay Pia Cayetano na kaalyado, no, nitong mga China tours. And this is what the public deserves, for us to act with respect towards one another. Oh. Seryoso ka? Oh. Alam mo, Senator Pia, deserve po ng publiko. Deserve naming mga ordinaryong mga Pilipino, no, na isuko nyo si Bato sa kamay ng ICC. Yan ang deserve talaga namin. Kasi alam naman namin na mga hipokrito kayo dyan sa loob ng Senado eh. Ang sa amin lang, no, ibigay nyo naman sa amin yung karapatan namin, no, na makita na may hustisya talaga sa ating gobyerno. Ang problema dito, yung hustisya dito, yung batas dito, gumagana lang pag sa ordinaryong mga Pilipino. Pero pag tulad na sa inyo, tulad na kay Bato, nako. Ginagamit ang gobyerno, ginagamit ang Senado para maging kanilang pananggalang. Ang gustong makita ng taong bayan, no? Kung gusto mo talagang magpa-impress amin, pangunahan mo yung pagsuko kay Bato sa NBI. Nang sa ganon, maipadala na yan doon sa ICC. Pero yan yung mga kabatid, no? Pugante, no? Pinaghahanap ng batas. Kinanlong nila dyan sa loob ng Senado. Tapos siya pa ang may gana, no? Si Pia Cayetano pa ang may ganang magbanggit ng proper decorum, respect, no? At fairness. At kung ano ba yung deserve, no, ng publiko. Hiruin nyo yan, mga kababayan. Oh, napaka-plastic na mga kabatid, no? Napakalaking kaplastikan itong pinagdadaldal dito ni Pia Cayetano. As public officials, we are also bound by the Code of Conduct for Public Officials and our civil. As public officials daw, mga kababayan, no, they are also bound, no, with the Code of Conduct. Tama ba yon? Tama ba? No, na ginawang pwestuhan ng staff ni Robin Padilla ang Senado, no, sa kanilang paggamit ng ipinagbabawal na dahon? Parte na ba yan ang Code of Conduct ninyo? No, na gawing tawag nito, sesyonan yung Senado ng mga illegal na gawain. Oh. Kaya pala, mga kabatid, kinandong nila si Bato kahit si Bato ay isang pugante dahil, mga kababayan, part pala yun ng tinatawag na Code of Conduct. Yan pala ang ibig sabihin ng Code of Conduct na binabanggit, no, ni Pia Cayetano dito. Biruin nyo yun. Banggit ng banggit siya ng mga ganitong mga bagay, mga kababayan, pero hindi naman natin nakikita sa kanila dyan, sa loob ng Senado.
Dan pa lang, no, sa inyong ginawang pagkonsidera na gawin ni Bato, no, na taguan yung Senado, no, sa despite dito sa effort na ginagawa ng NBI, di ba? Wala na kaming nakikitang wala na kaming nakikitang tinatawag dito yung code of conduct galing sa inyo. Hindi namin nakikita na ino-observe nyo yung tinatawag na code of conduct na yan. Kasi kayo mismo, no, number one violator sa sinasabi mong code of conduct. Tsaka pansinin yung mga kapatid, tuwing may mga katarantaduhang nangyayari dyan sa loob ng Senado, sino ba ang involved? Di ba itong mga Chinatours Black na ito? Hindi ko na tinatawag tong majority black, Chinatours Black, kasi yung mga yan, no, yan po ay anti-Pilipino mga kapatid. Anti-Pilipinas po sila, pro-China kasi sila mga kababayan. Mas pinipili nila mga kapatid na apihin tayo ng China kumpara, no, sa ipaglaban kung ano yung teritoryo ng Pilipinas, lalo na yung sa Marcoleta. Iniisa dyan, no, sa Chinatours Black na yan, mga kababayan, walang pumapabor dyan sa ginagawa ni Pangulong Marcos na pagtatanggol, no, sa West Philippine Sea. Lahat sila, no, tinutuligsa nila mga kapatid. Di ba? Yung ating sandatahang lakas kung bakit daw mga kababayan, no, nakikipag-matigasan tayo sa bansang China. Ang malupit pa nga dyan, si Marcoleta, di ba? Naghanap. Saan daw makikitang mapa? No? Ano daw katibayan natin? No? Na ang West Philippine Sea or yung kalayaan na group of islands na yan, sakop daw ng Pilipinas. Isa pa si Robin. Natatandaan nyo, si Robin mga kabatid. Anong ginawa ni Robin noon? Imbis na kampihan niya yung mga taga-PCG, no, yung mga Navy, anong ginawa niya? Tinuligsa niya. Di ba? Alam niyo mga kababayan, no? Ito lang Lunes mga kabatid, talagang nag-iba ang tingin ng taong bayan sa ating Senado. Kasi nga mga kabatid, imbes ang Senado, no, maging ehemplo dahil diyan ginagawa yung ating mga batas na pinapatupad sa ating bansa, mga kababayan, naging kanlungan naman na ng kriminal mga kabatid yung ating Senado. Di ba? Naging kanlungan na ng mga kriminal mga kababayan. Ito po talaga ang nakakalungkot, ano. Wala na tuloy respeto ngayon ang taong bayan, no, sa ating Senado. Paano mo rerespetuhin yan? No, pugante, kriminal, no, may kasong crimes against humanity, no. Nandyan, kinakanlong nyo sa loob ng Senado. Tapos nagbabanggit-banggit ka ng mga tawag nito, code of conduct dyan. Proper decorum, respect, fairness. Napaka-unfair nyo na nga sa taong bayan eh. 'Di ba? Mga sarili nyo na lang, no, ang inuuna ninyo, imbis na unahin nyo ang taong bayan na siyang nag-upo sa inyo diyan sa loob ng Senado. Karapatan ng iilan yung inuuna nyo, hindi ang taong bayan, hindi interes ng mga Pilipino ang inuuna ninyo. Kaya wag ka nang magdadadaldal niyang bubulol tuloy ako. Di ba? Huwag ka nang magbanggit-banggit ang mga ganyang mga proper decorum na yan. No? Kasi wala kayo dyan eh. Walang-wala kayo sa mga bagay na yan na binabanggit mo, Senator Pia Cayetano. Code also requires that everyone acts with justice, gives everyone his due, and observe honesty and good faith. Everyone acts with justice. Diba? Everyone acts with justice daw. Samantalang 30,000 Filipinos, no, ang pinagkakaitan nyo ngayon ng hustisya noong pumayag kayong gawing taguan ni Bato ang Senado. Puta. Ano ba? Ito real talk lang to mga kabatid ha. Talaga ba? And our civil code also requires that everyone acts with justice, gives everyone his due, and observe. Everyone acts with justice.
isuko nyo muna si Bato. No, para maniwala kami sa binabasa mo dyan na Senator Pia Cayetano. Pati hustisya, binanggit mo pa. Oh. Di ba? Kung tutuusin nga no, sa ginagawa nyong yan, napaka-unfair po ninyo. Sa 30,000 Filipinos na biktima, no, ni Bato, ni Bongo, at ni Digong. Yung si Bongo, malapit na rin bumingo yan. Oh. Kailangan lang tapusin itong kay Bato. Susunod yan, si Bongo na naman, mga kapatid. Di ba? Yang mga yan, no? Kasali yan doon sa crimes against humanity na kaso, no, ni Duterte. Dahil sila talagang tatlo ang number one, no, na pasimuno nung crimes against humanity na tinatawag. Si Digong nag-utos, no, si Bato nag-execute, ngayon si Bongo naman ang nagbigay ng reward. Di ba? Tapos ngayon, tinatago nyo, no, yung mga kriminal na yan. Oh, tinatago nyo yung mga kriminal na yan. Di ba? Anong justice? Justice your face. Serve honesty and good faith. I would like to believe that in my 20 years, almost 20 years in the Senate, I have conducted myself with respect towards my colleagues regardless of political differences. Yan ang problema 20 years ka na pala sa Senado Pero hindi mo alam kung ano yung tama at mali. 'Di ba? Kasi kung alam mo ang tama at mali, kung may natutunan ka talaga sa 20 years mo bilang mambabatas dyan sa loob ng ating Senado, hindi ka makikiisa sa ginawa ng kapatid mong pagkonsinte, no, dito kay Bato de la Rosa. Napaka-plastic mo po, Senator Pia Cayetano. 20 years ka na pala dyan sa loob ng Senado pero hindi namin nakikita. No? Yung 20 years na pamamalagi mo dyan sa loob ng ating Senado. Saang block ka ba ngayon? Hindi ba? Kasali ka sa China First Block? Oh, kasama mo dyan ngayon, no? Yung mga taong pabor sa ideolohiya ng bansang China. Kasama mo dyan ngayon sa Senado, kasama mo dyan ngayon sa China First Block, yung mga taong ayaw panagutin si Sara Duterte sa kanyang mga ginawang tawag nito pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa 20 years mo sa loob ng Senado, puro katarantaduhan lang, Senator Pia, ang natutunan mo. Kasi kung may natutunan ka pa talagang matino dyan, hindi ka dapat nakikiisa, no, sa mga maling gawain na ginagawa ng iyong mga kasamahan dyan sa Senado. Mr. President, today, a public statement was made by our colleague, Senator Ping Lacson, which was also posted in his YouTube page, suggesting that my vehicle was used to assist Senator De La Rosa in entering the Senate premises, which I quote, "Ang pagkakaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate, Cayetanos, ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating." Hindi ba totoo? Hindi ba totoo, Senator Pia? Imposible namang hindi ka tinimbrihan ng kapatid mo. Ate, darating ngayon si Senator Bato, Sasakyan mo yung sasakyan niya. Sabihin na natin hindi totoo yung sasakyan mo yung sinakyan, no, ni Bato de la Rosa. Pero I don't think so na hindi mo alam, no, na nung araw na yan, nung Lunes, darating si Bato. Kasi bago kayo nagkudita diyan sa loob ng Senado, plinano nyo na yan Di ba? Pinagplanuhan nyo yan over the weekends. Imposible na hindi nyo alam or hindi mo alam. No? Kasi hindi kayo maglalakas loob na magkudita diyan kung alam nyong kulang kayo sa bilang. Hindi ba nagkalakas kayo ng loob, no, na magkudita dahil
kumpiyansa na kayo na sakto na yung bilang. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam, no? Yung mga bagay na yan. Seryoso ka ba, Senadora? Oh, dyan pa lang, kitang-kita na nagsisinungaling ka eh. Dahil ang pagkakaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia. Before I proceed, O bakit hindi ba totoo? Or kung hindi man talaga totoo yan, no? Sige, pagbibigyan kita. Kung hindi man totoo yan, bakit parang kuwan ka, masyado ka yatang defensive? Oh. Bakit ka masyadong defensive kung wala namang katotohanan yung mga aligasyon na yan sa'yo, no, na sinasabi ni Lacson? Di ba? Oh. Pwede mo naman siyang kumprontahin. Senator Ping, mali yata yung post mo ah. O bakit kailangan pa talagang idaan nyo pa dyan sa hearing? Kasi nga, di ba, may gusto ka kasing patunayan sa taong bayan. Gusto mo kasing linisin, no? Kasi nga maraming naniwala, no, na sasakyan mo nga ang ginamit. Di ba? Gusto mo ngayon linisin yung pangalan mo. Kung totoosin, pwede mo namang sabihan niyan si Lacson, Senator Ping, mali yung impormasyon mo, mali yung hinala mo, hindi ko alam yan, hindi sa sasakyan ko sumakay si Bato. Baka pwedeng pakilinaw doon sa post mo. Pwede naman sanang ganun kung hindi talaga totoo eh. Pero ang ginawa mo kasi, no, ginamit mo, no, yung sesyon nyo diyan sa Senado para ano? Para ipakita na inosente ka kuno. Di ba? Yun lang yun eh. Oh. Kasi kung walang katotohanan, madali lang yan. Senator Ping naman. Hindi totoo yan. Baguhin mo yung post mo. Kasi hindi ako naniniwala, mga kapatid, na hindi niya alam, no, na darating si Bato noong Lunes. Kapatid mo lang yung kapatid mo lang yung minority leader nyo eh. Oh, imposibleng hindi kayo tinimbrehan. Di ba? Alam niyo mga kababayan, ito yung nakakagigil dito sa mga hinayupak nito eh. Huli na nga, di ba? Bistado na nga mga kababayan, i-deny pa talaga. Mga plastic na klaseng mga, Diyos ko. Huli na nga kayo eh, bistado na nga kayo eh. Oh. Baka gusto mo bang dagdagan? Baka gusto mong idagdag dyan, no, na hindi nyo intensyon na harangin ng impeachment sa kabila ng kudita na ginawa nyo noong Lunes. Diba? Lubos-lubosin mo na. No? Lubos-lubosin nyo na. Kasi, di ba mga kapatid, nakakaloko itong mga hinayupak na to eh. Akala ng mga to mga kababayan, sobrang babaw ng utak natin. Yung tipong pag yung sinabi nila, akala nila paniniwalaan kaagad sila. Mapangkuan kasi mga kapatid, itong mga to, mapagmataas. No, wala silang pakialam sa opinion ng nasa baba, no? Yung mga kababayan natin, tulad natin, mga ordinaryong mga Pilipino, wala silang pakialam kung ano yung opinion natin. Basta yung sa kanila, tatayo sila dyan, lilinisin yung pangalan nila, okay na. Na para bang tinitake for granted nila yung mga bagay-bagay. Na kapag nagsalita sila, obligado tayong paniwalaan sila. Alam mo, naguhugas ka, may sigaga. At pinapamukha niya sa atin na wala tayong alam. I mean, ganun kasi, di ba? Kung may common sense ka sana, no, Senator Pia, pwede mo sanang kinausap na lang, pwede mong sekretuhin lang kausapin si Senator Ping. Senator Ping, ganito kasi yan. No? Hindi naman talaga ako kasali dyan eh. Hindi naman talaga sasakyan ko yung sinakyan yan eh. No? Ang sinakyan po niyan yung sasakyan ng kapatid ko. Oh, ituro mo kung kanino sumakay. Hindi yung gagamitin mo pa ang sesyon nyo sa Senado para lang sa mga bagay na yan.
Ang hilig yung mag-grandstanding dyan sa loob ng Senado. Oh. Yan na nga mga kababayan, sa napapansin ko ngayon, simula nung nagpalit ng leadership mga kapatid, noong Lunes, mga feeling entitled naman na itong mga hinayupak na to. Mga balat sibuyas naman Grabe itong mga kapatid Akala mo mga Diyos sila dyan sa loob ng Senado. Yung bang tipong hindi pwede batikusin, hindi pwedeng questionin. Mga gano'n na sila ngayon mga kababayan. Tingnan yung si Padilla kahapon. Oh, kahit siya naman talaga ang may mali, kahit siya naman ang unang nambastos kay Pangilinan, siya ang nagalit. Di ba? Diyos ko. Welcome, Senator Bato. I am happy na nakapasok ka. Wala akong problema na nakarating ka. But, Mr. President, I go back. Sinabi man niya na sa pagkakaalam niya, ang katanungan ko po, Mr. President, nag-abala ba kayo mag-double check? Bago niyo yan sinabi sa public. Because despite that qualification, the state... Nandun na nga tayo sa mali si Senator Ping. O sige, sabihin yung mali nga si Senator Ping. Pero hindi ba Senator Pia, yung mga ganyang bagay, pwede naman sanang i-correct nyo yan, no? In private conversation. No? Pwede ka namang pumunta sa opisina ni Senator Ping, doon mo klaruhin yan. Bakit kasi kailangan pa dyan pa talaga sa harap ng kwan? Dyan pa talaga sa harap ng sesyon nyo sa Senado. Na kung saan bayad yung mga oras nyo para magtrabaho, hindi para dyan sa mga ganyang kadramahan ninyo. Gusto mo lang talagang mag-grandstanding. No? Kaya yung kahit napakaliit lang naman sana na bagay, kasi kung hindi totoo, hindi totoo. Diba? Pwede naman sanang madala sa closed door na pagmi-meeting. No? Dinala nyo dyan para para mapansin kayo ng taong bayan. Para palabasing masama si Lacson. Diba? Yun naman talaga ang purpose mo Oh. Napakaliit na bagay, pinalaki mo pa. Kinonsumo nyo pa yung oras na dapat sana nagtatrabaho kayo dyan ng tama sa loob ng Senado. Tingnan nyo mga kapatid, yung ating Senado ngayon, wala nang ibang tinatalakay dyan, kundi yung para sa kanilang mga karapatan na lang. Simula nung Lunes hanggang ngayon mga kababayan, hanggang ngayong Miyerkules, para na lang sa kanila, no? Yung laging pinag-uusapan dyan sa loob ng Senado. Headlines ang Senado ngayon mga kapatid sa kahit sang pahayagan, at ang issue sila. Imbis na ibalita ng mga mainstream media kung ano bang mga batas na nagawa nila, ano bang mga naamyendahang batas itong araw na ito simula nung Lunes, wala na. Ang laging nasa headlines ngayon ng mga pahayagan mga kababayan, especially sa mga mainstream media, is yung mga kadramahan na pinaggagawa nitong mga China tours dyan sa loob ng ating Senado. Nagbabayad tayo ng buwis mga kapatid para lang sa kanilang mga kadramahan dyan sa loob ng Senado. Para lang sa kanilang pagiging hipokrito dyan sa loob ng Senado. Duruin nyo yan? Statement was publicly conveyed in a manner that created the impression that I was directly involved in facilitating Senator De La Rosa's entry into the Senate premises. Again, okay lang po sa akin na nakarating siya dito. Wala ho akong problema doon. Let me state this clearly and unequivocally. That statement is false. Mali naman pala Alam mo, kung kinausap mo si Lacson, madali lang sabihin ni Lacson yan, madali lang i-post si Lacson yan, pasensya na kayo nagkamali pala, no? Itatama ko po yung una kong post. Hindi po, wala pong kinalaman itong si Senator Pia Cayetano, no? Kung bakit nakapasok si Senator Bato noong Lunes sa ating Senado. Pwedeng gawin yan ni Senator Ping. Bakit kasi kailangan pa dyan pa sa mismong hearing na kung saan bayad kayo dyan, bayad yung mga oras nyo dyan para magtrabaho. False pala Diba? O bakit nyo kinukonsumo yung oras dyan sa Senado? Diba? Puro na lang kayo drama. Senator De La Rosa did not ride in my vehicle, nor did I have anything to do
with facilitating his presence in the Senate last Monday. Ni hindi ko nga alam na darating siya. Hindi daw niya alam, mga kapatid, na darating si Bato. Hindi daw niya alam, mga kababayan. Putang inang kasinungalingan yan. Hindi niyo alam. Alam niyo, mga kapatid, yung nangyaring kudita nung Lunes, mga kababayan, hindi po yun biglaan. No? Yung mga ganyan kasi, mga kapatid, pinagpaplanuhan yan. No, pinagpaplanuhan. Huwag mo sabihin sa akin, Senator Pia, na hindi mo alam na magkukudita kayo noong Lunes. 'Di ba? Huwag mo sabihin sa akin. Oh. Simple lang 'yan eh. Nagkudita kayo noong Lunes, no? Dahil alam nyong kumpleto na ang numero na kinakailangan ninyo. Alam mo, no, Senator Pia, alam mo na darating si Bato noong Lunes, wag nga kami. Wag nga kami. Alam mo. No? Imposibleng hindi mo alam. 'Di ba? Alam nyo yun. Kasi ahead, nakaplano na yan eh. Bago pa dumating ang araw ng Lunes, nakaplano na yung gagawin nyo, no, para sa araw ng Lunes. Malakas na ang loob nyo magkudita dahil alam nyo na yung magiging bilang. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo alam? Seryoso ka ba? O sinungaling ka lang talaga? Huli, mga kapatid, ano? Ano yan? On the spot lang na nagkudita kayo? Trip nyo lang? Di ba? Oh. Noong nakaraang linggo pa lang, nagplano na kayo niyan. Di ba, noong nakaraang linggo, mga kapatid, nahuli pa nga itong si Juan, itong si Camille Villar, pumunta sa loob ng opisina ni Cayetano. Sa madaling sabi, planado nyo na yan last week pa. Kaya pagdating ng Lunes, no, malalakas na ang loob nyo na magkudita dahil kayo mismo, alam nyo na, sakto na yung numero natin. No? Pagka nag-motion tayong ibakante ang lahat ng posisyon sa Senado, matik na yan. Nandyan na nga yung asawa ni Cayetano nung Lunes eh. Diba? Nandyan na nga yung hipag mo nung Lunes eh. Kaya dyan pa lang, no, halata ka nang nagsisinungaling dahil kitang-kita na. Dadalhin ba ni Cayetano yung asawa niya dyan nung Lunes? Kung hindi niya alam na siya na ang uupo na Senate President? Sinungaling ka talaga, Senator Pia. Napatunayan ko na ngayon. Sinungaling ka. Plastic mo. No? Ang plastic mo talaga. Nalaman ko lang na darating siya dahil ang minority floor leader na kapatid ko tumayo dyan and he addressed the Senate President and nagpasalamat siya sa public service ng Senate President, Senator Tito Soto, which I also believe is well-deserved. Sinabi niya na maganda ang pakitunguan sa kanya ni Senate President Tito Soto. And then sinabi niya na we have the numbers and Senator Bato is present. Nagulat din. We have the numbers. Sabi daw ni Cayetano, we have the numbers. Tapos nagulat siya. Pero si Cayetano, dala-dala na yung pamilya niya para sa photo ops, no? Pagka nanumpa siya na bilang Senate President. Magkapatid kayo niyan, ha? Tapos gusto mo pa kaming paniwalain na wala kang alam sa mangyayari. Inay ko po, mga kapatid. Ganito, no? Kaya nawawala ng kumpiyansa ang taong bayan sa ating Senado ngayon eh. Dahil mga kapatid, tulad nito, lantarang pagsisinungaling. Saan nga nakakita ng ganyan? Ako, katabi ko si Lawrence, sabi ko, nagulat ako, wala akong idea. Hindi ko alam kung nasan siya, hindi ko alam na malapit na siya. I have no idea. Ito na lang, Pia, no? Sabi mo nagulat ka. Hindi mo alam kung nasaan siya. Pero hindi ba pumasok sa isip? Sige, pagbibigyan kita. Kunwari, hindi mo alam. Pero hindi man lang sumagay sa isip mo. Magkukudita kami ngayong Lunes, ha?
Nakompleto na yung numbers namin. Sino yung pang 13 sa amin? Oh. Di ba? Hindi mo alam? Pero nang pumasok kayo dyan sa Senado, prepare na si Alan Cayetano. Dala-dala na pamilya niya. Hindi mo alam? Oh. Huwag mo sabihin sa amin na hindi mo alam kung ano yung required numbers para mapatalsik yun si Tito Sen. 20 years ka na sa Senado. Masasabihin mong hindi mo alam. God damn. Putang ina. Harap-harapang nagsinungaling, mga kapatid. Itong si Pia Cayetano, ano? Ang laking kamangmangan to, mga kababayan. Ang laking katarantaduhan to. Oh. Mga kapatid, walang on the spot. No? Ito lang, tatandaan nyo ha. Wala pong on the spot, mga kababayan, no, na kudita dyan sa loob ng Senado. Wala on the spot, mga kapatid. At hindi maglalakas loob, no? Itong mga senador natin na magkudita kung hindi pa nila nasisigurado yung numero. Oh. Walang ganun, mga kababayan. Yung kudita-kudita na yan, yung pagmumotion-motion dyan na ibakante yung lahat ng posisyon dyan sa loob ng Senado. Mga kapatid, for formality na lang yan. Oh. For formality na lang yan. Bago pa nga magsimula ang sesyon ng Senado, alam na ng mga senador yan kung ano ang mangyayari ng araw na yan sa loob ng Senado. O hindi ba nga? No, sabi pa niya kanina kinongratulate niya or pinuri niya si Tito Sen, pinuri ni Cayetano. Oh. 'Di ba? Bago ang hearing, pinuri niya at sinabi daw ni Cayetano na napakabait sa kanya ni Tito Sen. Ito balikan natin. Siya sa public service ng Senate Minority Floor Leader na kapatid ko, tumayo dyan, and he addressed the Senate President and nagpasalamat siya. Oh, nagpasalamat bago ang botohan. Oh. Bago pa man magkabotohan, mga kapatid, bago pa man maghain ng motion na ibakante ang lahat ng posisyon niya sa loob ng Senado, alam na ni Tito Sen, na that day, matatapos yung kanyang leadership dahil kumpleto na yung numbers. Huwag mo sabihin sa amin na, Pia, hindi mo alam na nakumpleto na yung numbers nyo. No? Nakakuha na kayo ng sapat na boto. Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo alam. No? Alam mo yun. Kaya alam mo kung sino yung kukumpleto sa 13 na boto na makukuha ni Cayetano. Ano ka ba, Pia? Oh. Di ba? Harap-harapang nagsinungaling, Sa public service ng Senate President, Senator Tito Soto, which I also believe is well-deserved, sinabi niya na maganda ang pakitungaan sa kanya ni Senate President Tito Soto. And then sinabi niya na we have the numbers and Senator Bato is present. Nagulat din ako. Katabi ko si Long. Nagulat. Talaga ba? Nagulat ka talaga? Kita nyo kung paano tayo ginagawang mangmang ni Pia Cayetano, mga kababayan. Kaya nang sabi ko sa inyo, yung nangyari nung Lunes, mga kapatid, for formality na lang yun. No? Nung nakaraang linggo pa lang, alam na yan. Maging si Tito Sen, mga kapatid, alam na niya. No? Alam na niya, mga kababayan. Oh. Diba? Yung mga ganyang kudita-kudita na yan, hindi yan ginagawa, mga kapatid, ng on the spot. Pinagpaplanuhan yan at hindi yan sila maglalakas loob na magkudita kung alam nilang kulang pa sila sa bilang. Ikaw nga mismo, alam mo eh. Pinipilit mo kasi kaming maniwala sa'yo. Kapatid mo lang si Cayetano, tapos sasabihin mo, wala kang alam.
Pero sabi ko, nagulat ako, wala akong idea. Hindi ko alam kung nasan siya, hindi ko alam na malapit na siya. I have no idea kung nasan siya. So kung Puro nga lang kadramahan ng itong mga kapatid ng ginagawa nila. Drama na lang. No? Nauubos ang oras ng Senado sa kanilang kadramahan. Puro sila grandstanding ngayon dyan mga kababayan sa loob ng Senado. Oh. Kamusta naman tayo mga kapatid? No? Na umaasa pa sa ating Senado. Wala na. Sila na tuloy mga kababayan ang pinaka main character ngayon sa loob ng ating Senado. Puro kadramahan. Puro bida-bida. Wala na mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Mahaba na naman. No, 40 minutes. Nako, ayaw kong paabutan na isang oras to. Kung gusto niyo mapanood tong buong na to, ibibigay ko yung link ng channel ng video na to, no, galing kay Pinas News. 'Di ba? Mga kapatid, katarantaduhan itong ginagawa ni Pia Cayetano dito. Ginagawa niya ito yung tanga mga kababayan na para bang yun na nga, no. Iniisip kasi nila na mangmang tayo eh. Na yung tipong kung ano yung sasabihin nila, akala nila papaniwalaan natin kaagad. Kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video, no, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And eto, no, ulitin ko sa inyo, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion nito at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Dahil ayon nga sa ating napakawalang kwentang senador na si Senator Robin Padilla, may demokrasya tayo eh. Adios mga kapatid.